Binuhay ng malakas na ulan ang pagiging tanga ko sa pag-ibig. Kung uulitin ko, pipiliin kong umuwi na lang kasama ang kapatid ko at mag-imbak ng mga gamit. Tatawanan ko na lang ang pagbagsak ng pamilya ng dating boyfriend kong si Kyong Guangdan. Pagkatapos tumira sa amin ang nanay ng boyfriend at ang kapatid ko. 2 buwan na umulan ng malakas, at binaha ang buong syudad. Nakastranded kami sa bahay. Ako lang ang nag-aalaga sa kanila, pero araw-araw naman akong pinapuna. Nang dumating ang mga rescuer, sabi ng boyfriend ko, kulang daw ang espasyo sa life raft. Tinulak nila ako pababa kasama nila. Umahan ng tubig na 2 palapag ang taas, dumampi sa akin. Puno ng tubig ang ilong at bibig ko. Unti-unti nang nanlalabo ang diwa ko. Bigla akong nagising. Parang nararamdaman ko pa rin ang pagka-suffocate. Hinihingal ako ng malalim. Pero parang hindi naman napansin ng boyfriend ko na nasa harap ng computer. Ang kakaiba kong reaksyon, ni hindi man lang niya ako nilingon. Diretso lang siyang nagsalita. Gising ka na. Darating sina mama at kapatid ko sa Makalawa. Ayusin mo na ang guest room para sa kanila. Doon lang ako natauhan. Muli akong nabuhay bago pa ang malakas na ulan. Katulad noong nakaraan, hindi man lang ako kinonsulta ng boyfriend ko bago niya pinapanta ang mama at kapatid niya. Naiinis man ako sa balita, pinatuloy ko pa rin sila dahil sa boyfriend ko. Pero ngayong buhay na ito, hindi na ako magiging masyadong mabait. Nanghingi ka ba ng pahintulot ko? Ayaw ko. Hindi makapaniwalang tinitigan ako ni Kyong Guangdan. Ano na naman ba ang pinaggagawa mo? Sila naman ang mama at kapatid ko. Dati, kapag may pagkakaiba ang opinyon namin, ini-em niya ako. Para lang hindi siya mainis, itong purong L-love brain ko. Lagi ko siyang kinukonsinti. Pero ngayon, hindi na ako magpapaubaya. Hindi ako sang-ayon na sila'y pumunta rito. Ang kalahati ng upa sa bahay na ito ay binayaran ko na, kaya't ang kalahati nito ay akin na. Hindi ako nagpakita ng pag-aalinlangan at hindi ako pumayag. Bagkus ay matatag ko siyang sinabihan. Nakita ng boyfriend ko na hindi ako nagpaapekto sa kanyang pagiging hindi masaya at hindi ako nagpatalo. Lalo siyang nagalit. Napakahirap ng pagpapalaki sa akin ng nanay ko. Saglit lang naman siyang titira dito. Tao ka pa ba? Sinisisi ako ng boyfriend ko. Parang ang paghihirap ng nanay niya ay kasalanan ko. Hindi na niya ako magawang pag-alitan. Umirap ako at sumagot. Nanay niya iyon, hindi nanay ko. Hindi ko naman kasalanan ang paghihirap niya. Alam mo lang kawan ang nanay mo. Tapos pagdating ng kapatid ko, nagsusungit ka. Nasagi ko ang kanyang kahinaan, tapos hindi siya makapagsalita. Umirap na lang siya. Alam kong gusto niya akong saktan para mapaamo ako. Iniwas ko na lang ang tingin ko, hindi ko siya kinausap. Galit na pumasok ang boyfriend ko sa banyo para maligo. Pati cellphone niya dinala niya sa banyo. Parang natatakot siyang malaman ko ang sikreto niya. Pero nakalimutan niyang nakabukas pa pala ang WeChat niya sa kanyang computer. Buhay pa ang screen ng computer. At ang nakabukas ay ang group chat nila ng pamilya niya. Hindi ko naman balak silipin ang messages niya. Pero panay ang notification sound ng computer niya. Kinuha ko ang cellphone ko para i-charge. Isang sulyap lang, pero nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sabi ng nanay ni Kyong Guangdan, nasabi mo na ba kay Hui? Anong reaksyon niya? Sabi ni Kyong Guangdan, nasabi ko na, ayaw niya. Bakit naman siya tutol? Ang lalaki ang siyang ulo ng tahanan, wala siyang karapatang makialam. Sabi ng tiyahin ni Kyong Guangdan, mas malawak ang pag-iisip ng mga babaeng tagalungsod. Di gaya namin ng mga babaeng taga-probinsya na madaling makontrol. Sabi ni Mang Kyong Guangdan, nako, saan man galing, dapat lang sumunod ang babae sa lalaki. Kung hindi, bubugbugin, hanggang sa sumunod. Sabi ni Kyong Guangdan, hindi magandang paraan yan, nandyan pa ang pamilya niya. Ang nanay ni Kyong Guangdan ay nagmamadaling nagsabi, dali na natin palakihin ang tiyan niya, para may pang-pressure ang panliligaw. Sabi naman ni Kyong Guangdan, gusto ko nga, pero ayaw niya eh. Anong magagawa ko? Di huwag nang gumamit ng family planning. O kaya naman palihim na gumamit ng kondom. Ang mga mensahe sa baba ay puro tungkol sa kung paano nila ako palihim na mapabubuntis. Hindi ko akalain na gagawin nila iyon sa family group chat. Paano ko siya mapapasunod? Magkakapamilya nga talaga sila. Akala ko bigla na lang siyang naging bakla. Bakla pala siya talaga. Nakatago lang pala niya sa akin noon. Tagalungsod ako. Taga-probinsya naman ang boyfriend ko. Nagkakilala kami sa unibersidad. Hindi ko naman siya naramdaman na iba sa akin.
Pero ang kasintahan ko ay napakamahiyain. Pagkatapos ng pagtatapos, nanatili siyang nagtrabaho rito. Napakababa ng sahod niya noong bagong graduate pa lang siya. Para sa upa, kinailangan niyang magtipid sa pagkain at pamumuhay. Sabi niya gusto niyang makita niya ako agad pagdilat ng mga mata niya. Gusto niyang makasama ako sa buhay. Naawa ako sa kanya dahil mahirap ang paghahanap buhay niya. Kaya't humiwalay ako sa aking kapatid at lumipat sa kanya para makatulong sa upa. Hindi ko inakala na ang aking pagtitiis dahil sa pag-ibig, ay para sa kanya ay madaling pakitunguhan. Huwag kang mag-alala, Hui. Naalala ko tuloy ang nangyari noong nakaraang buhay, nang dumating sina mama at ang kapatid kong babae. Huwag kang mag-alala, Hui. Para salubungin sila, pinaglinis niya ako ng buong bahay. Pagdating nila, araw-araw ko silang inaalagaan at binibigyan ng magagandang pagkain at inumin. Nung una, medyo nirerespeto pa nila ako. Pero pagkatapos ng malakas na ulan, nagbago ang lahat. Siguro dahil sa malakas na ulan kaya nila naisip na wala akong kakampi. Nasa kanila na lang ako umaasa. O baka naman dahil matagal na, kaya nila ipinakita ang kanilang tunay na ugali. Noong kami natrap sa apartment dahil sa malakas na ulan, lahat ng gawain ay napunta sa akin. Bumuhos ang ulan para lang makakuha ako ng mga gamit para sa kanila. Ako ang nagluluto ng bawat pagkain at ako rin ang naghuhugas ng mga pinggan. Wala kaming washing machine dahil sa brownout, kaya kamay ko ang naglalaban ng damit naming apat. Pero kahit na ganun, ang daming reklamo nila sa akin. Sinasabi nilang hindi ako nakakakuha ng sariwang karne at gulay. Sinasabi nilang hindi masarap ang luto ko. Sinasabi nilang hindi ko maayos na nalalabhan ang mga damit. Ano man ang gawin ko, di perpekto pa rin sa paningin nila. Kahit 2 buwan na ang ulan. At unti-unting nauubos ang mga gamit, hindi nila tinitigilan ang pagpuna sa akin. Lumipas ang panahon, kakaunti na ang pagkain. Ayaw nilang magtrabaho, natatakot naman silang magutom ako. Pinaghihintay lang nila ako sa kusina. Iniabot ni Mama Kiyong Guangdan ang mga sangkap. Ako naman ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Palagi akong kumakain ng mas kaunti sa kanila. 2 beses silang kumakain sa isang araw. Ako naman ay 1 beses lang. Pagkatapos ng 2 buwan, dumating na rin ang mga rescuer. Nagyakapan silang nagsasaya. Akala ko rin ay tapos na ang mga paghihirap na iyon. Pero hindi ko inaasahan na nang makita nila. Nang maubusan na ng pwesto sa bangkang debote ang 3 na lang. At natakot na hindi na makakasakay si Kiyong Guangdan. Itinulak nila ako mula sa rooftop ng walang awa. Bago ako malunod, nakita ko silang 3. Ang buong pamilya, naligtas na nakasakay sa rescue boat. Kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil nabulag ako sa lalaking yun. At mas lalo kong pinagsisisihan na lumipat ako ng tirahan para sa kanya. Simula nang mawalan ng kuryente at internet, parang isang isla ang inuupahang bahay na hindi makontak sa labas. Hindi ko alam hanggang sa araw na iyon na wala ako sa tabi niya. Kung nasa mabuting kalagayan kaya ang nag-iisang kapatid ko. Bahala na kung sino ang gustong maging yaya. Ayoko na. May narinig akong ingay sa banyo. Si Kiyong Guangdan na yata iyon. Tapos na siyang maligo at lalabas na. Natauhan ako. Dali-dali siyang nagkunwaring walang nangyari at humiga ulit sa kama. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang hindi ko siya kinukulit. Malamig lang siyang nag-cellphone. Medyo hindi ako sanay. Ayaw niyang magpakumbaba para suyuin ako. Pero ayaw din naman niyang siya ang gumawa ng lahat. Nag-alangan siya ng kaunti. Pinili niyang bigyan ako ng paraan para magkabati kami. Para rin naman ito sa ikabubuti mo. Ang boses ng boyfriend ko ay umalingaw-ngaw sa ibabaw ng ulo ko. Sumimangot ako at tinignan siya. Anong klaseng kalokohan naman ito? Para raw sa ikabubuti ko ang pagpapagawa sa akin. Kahit na wala akong paniwala sa mga sinasabi niya. Pero hindi ko siya pinigilan. Hayaan ko siyang ipakita kung paano niya ako tutulungan. Palagi kasing iniisip ni Mama na ang mga babae sa CCT ay mahina. Hindi marunong magbuhat ng mabigat, kaya wala siyang magandang tingin sa iyo. Kung magpapakita ka lang ng sipag sa harap ni Mama, tiyak na magbabago ang tingin niya sa iyo. At mas madali na rin ang pag-uusap natin tungkol sa kasal. Mukhang totoo naman ang pagmamahal ng boyfriend. Parang pinaplano niya talaga ang kinabukasan nating dalawa. Iyan ang palagi niyang ginagawa. Binababa niya muna ang loob ko sa pamamagitan ng pananalita. Sinasabi kung ano-ano ang mga pagkukulang ko. Tapos sasabihin niya kung ano ang gusto niyang gawin ko, para daw sa ikabubuti ko. Noon, tanga-tanga akong naniniwala na para sa ikabubuti ko nga iyon. Ngayon, naalis na ang pagiging utu-utu ko. Nakita ko na ang totoo. Sumagot ako ng matapang. Tama ang sinabi ni Mama, isa akong maselang babae sa lungsod ng C. Hindi ako napangasawa sa inyo para maging alila.
Sabi rin ng kapatid ko, wala kang kinabukasan, probinsyano kang mahirap, bakit hindi ka magpakita ng husay sa amin? Napahiya siya dahil sa sinabi ko, namula ang mukha niya. Akala niya sasamantalahin ko ang pagkakataon. Nasaktan ng pagmamalaki ng boyfriend ko kaya hindi na siya nakasagot. Pagkatapos niyang sumigaw sa akin ng hindi makatwiran. Kinuha niya ang unan at kumot niya at dumiretso sa guest room. Pero nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono. Kinuha ko lang ang telepono niya, wala pa akong nagagawa. Isang sigaw ng galit ang umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo? Nanginig ako sa takot, hindi pa ako nakaka-react, kinuhang muli ng boyfriend ko ang telepono sa aking kamay. Susubukan mo pa palang silipin ang telepono ko. Huy, nasaan ang pagpapalaki sa iyo? Si Kyong Guangdan ang naunang sumalakay sa akin. Nakita ko ang pagkailang sa mukha niya. Paano? Natatakot ba siyang makita ko sa cellphone niya na pinag-iisipan ako ng buong pamilya niya? Pagkatapos ng hindi magandang pagtatapos na iyon, nakaranas ako ng ilang araw na katahimikan. Hindi na muling binanggit ni Kyong Guangdan ang tungkol sa pagpapunta sa kanyang ina at kapatid. Pero kilala ko siya, hindi siya si Suko. Kaya nitong mga nakaraang araw, lihim kong inilipat ang mahahalagang gamit ko sa bahay ng kapatid kong si Wanwan. Naglaan din ako ng oras para bumili ng ilang. Inilagay ko ito sa mga nakatagong lugar sa bahay. Handa na akong umalis agad kapag dumating na ang pamilya niya. Tingnan natin kung paano sila makakarahe pagdating ng malakas na ulan. At wala na ako, ang kanilang kasambahay. Totoo nga, pareho ng araw noong nakaraang buhay ko. Dumating na ang mama at kapatid ni Kyong Guangdan. Plano ni Kyong Guangdan na gawin muna ang bagay bago magpaalam. Kaya napilitan akong pumayag. Pero nang makita ko ang mama at kapatid niya na may dalang maraming gamit, agad na sumimangot ang mukha ko. Hindi ko na sila kinausap. Diretso akong lumabas at sinara ang pinto. Boom! Asterisk nag-ingay ang pinto, pati ang hamba ay nayanig. Ang reaksyon ko ay nagpangiti sa kanila. Nagdilim din ang mukha ni Kyong Guangdan. Pati ang nanay ni Kyong Guangdan ay nanginginig na sa galit. Anak, sinasabi ko na sa iyo, ang mga babaeng tagalungsod ay hindi maganda. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sinungitan ba niya ang kanyang future mother-in-law? Si Kyong Guangdan, na lumaki sa isang tradisyonal na pamilya, ay hindi kayang tanggapin na mapagmalupitan ng isang babae. Pero may katinoan pa naman siya. Alam niyang wala na siyang mahahanap na babaeng mas higit pa sa akin. Kaya kahit nagalit, si Kyong Guangdan ay nanahimik lang saglit. Makikipag-usap ako sa kanya. Ma, kayo na lang muna ang maglagay ng mga gamit ninyo sa silid na iyon. Tinuro niya ang guest room sa kanila. Pagkatapos ay dali-daling sumunod sa labas. Pagkakita niya sa akin sa may elevator, agad-agad siyang nagsalita. Huy. Dumating ang nanay ko. Anong reaksyon mo? Tiningnan ko siya. Hindi mainit, hindi malamig ang tono ko. Anong pakikitungo mo sa akin? Doon na siya tuluyang nagalit. Pero dahil may ibang tao sa gilid ng elevator, hindi siya makakilos. Mahinahon ko siyang tinanong, mali ba ang sinasabi ko? Iginalang mo ba ako? Nagalit si Kyong Guangdan, at bamulong. Mukhang masyado kitang minahal kaya ka nagmayabang. Tingnan mo ang iba, wala namang ganyan sa future mother-in-law nila. Hindi naman akala ni Kyong Guangdan na may mali siya. Sa halip, sinisi niya ako. Napatawa ako ng pagkalakas-lakas, puno ng pagkawalang galang. Bakit ka naman ganyan katiyak na pakakasalan kita? Dahil ba sinadya mong batasin ang kondom? Namula ang mukha ni Kyong Guangdan dahil sa pagkapahiya. Itinaas niya ang kamay niya para sapakin ako. Naunahan ko siya. Malakas ko siyang sinampal sa mukha. Ang malakas na tunog ng sampal ay nag-echo sa koridor. Hindi niya inaasahan na sasampalin ko siya. Natulala na lang si Kyong Guangdan. Sinampal ko siya. Ikaw pa, aakitin mo ako. Huwag na huwag mo akong subukan. Hiwalay na tayo. Gwapo kang manyak ka. At saka, dumating na ang elevator. Walang pag-aalinlangan akong sumakay at pinindot ang floor ng sunod-sunod. Hanggang sa magsara ang elevator, hindi na ako hinabol ni Kyong Guangdan. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pagkalabas ko ng inuupahang apartment, agad akong nagpara ng taxi. Huminto ang sasakyan sa may gate ng aming subdivision. Pagkababa ko pa lang, ay nakita ko na agad si Wanwan, ang nakababata kong kapatid, na naghihintay sa may gate. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, talaga na bang hiwalay na kayo ni Kyong Guangdan? Nakangiti akong tumango. Ang galing, deserve ng ate ko ang mas maganda.